Number one ko pong pinasasalamatan ay ang ating pong Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. At ngayong araw na ito nga po, kasama natin ang mga candidate na nag-represent sa Looc National High School Extension, Talautaw Extension sa nakaraan na Mr. and Miss LNHS. And isang bagay po siguro that makes me proud bilang taga Talautaw nag-uwi sila 100% ng representative nag-uwi ng title and crown. So out of the 18 candidates na naglaban-laban sa Mr. and Miss Looc National High School, 100% from this school nag-uwi ng kanilang titles and crown, which is a proud moment para sa buong paaralan at para sa barangay ng Talautaw. At syempre pa, kailangan natin bigyan ng flowers ang ating mga ladies. So this is for you. And for you. And of course, for the queen, this is for you. If you can give it, please. Thank you. Ayan. So, ngayong araw, pag-uusapan po natin ang mga pinagdaanan at kung ano yung mga takeaways ng mga batang ito doon sa nakaraang pageant. Bilang isang tao po na an advocate of education, yung ginawa nila na pag-compete sa Looc National High School, Mr. and Miss LNHS is part of their learning doon sa tinatawag natin na personal development, and of course yung kung paano nila may apply yung mga natutunan nila doon sa pageant, doon sa magiging personal na buhay. Kaya naman kausapin po natin sila at alamin natin ang kanilang mga pinagdaanan, and of course yung mga natutunan nila at kung para kanino ba yung kanilang pagkapanalo. So, simulan po natin sa nasa sa aking kanan. Huwag na tayong lumayo. Kilalanin muna po natin sila ng isa-isa. I am Milky Aguilar po and 16 years old, Miss LNHS second runner-up po. Thank you. I am Colleen po and 16 years old po, the LNHS first runner-up. I am Morana Luzon, 15, and I am the Miss LNHS 2026. Oh. I am Nathan Gabriel Tolosa po, 14 years old and Mr. LNHS 2026 po. And I am Arcel Rigdimapilis Vidal, 16, Mr. LNHS first runner-up po. And I am Nathan Ambrosio po, 16, second runner-up for the search for Mr. and Miss LNHS 2026. Thank you. So, congratulations. Of course, I would like to congratulate each one of you sa napakagaling na performances ninyo netong nakaraang araw lang. And I'm sure, grabe yung pressure, grabe yung kaba, pero despite all that, talaga namang napagtagumpayan ninyo and you all have your crowns at the moment. Which means na talagang pinaghandaan and God's will na kayong lahat yung mag-uwi ng crown. So, pag-usapan natin, paano pinaghandaan ng buong grupo ang inyong pagsali dito sa pageant na ito? Is it like an individual preparation or is it a group preparation? Paano ang paghahanda? Pinractice po kami ni Sir Gary po. In group po kami. Okay. Araw-araw po pinapractice po kami, kahit gabi po pinapractice po kami. Then pagdating din po sa Looc, ganun din po yung ginawa namin. Practice lang din po. Okay. Very nice. How about Colleen? Kumusta? Ano yung pressure na naramdaman habang nasa preparation stage pa lang kayo? Yung mga practice po namin through yung sa mga ramp po na ipapresent po namin sa Looc. Then, especially po yung practice po namin nung pair ko sa talent po. Kasi mahirap po talaga yung kailangang preparation para po dun sa talent po namin.
Okay. Very nice. Ayun. Actually, dun sa talent, habang pinapanood ko yung pageant, no, sabi ko, grabe yung talent. Parang, it's not the usual talent. Yung first is yung pagbabali-baliwan ni Colleen. Di ba? Nakakadala siya talaga. Though nung first, kumbaga, merong hindi agad natuloy kasi parang naulit yung first part, no? Pero hindi niya nabawasan yung total performance nung talent. And of course, yung pangalawa naman, which is yung sa shadow storytelling, na kung saan inihagis ni Nathan yung bata. Makikita niyo po yun sa video, mga kababayan, which is napakaganda rin and napaka-effective ng talent. And of course, the dancing queen and king, na sila naman ay dancing naman yung talent na pinakita. So, pag-usapan natin yung talent na pinakita ninyo, Nathan. Kumusta ang pagpapractice dun sa talent na yun? Yung practice po namin, hindi naman po masyadong kasi parang madali lang po naman talaga yun. Kumbaga, hindi po kami makikita yung mismong po namin. Mhm. Kumbaga lang po, parang paano lang po yung practice namin, pahapiyaw lang po. Aha. Pero napagtagumpay naman po ng Yes, which is very good. Okay. Doon naman sa talent na pinractice ninyo ni Colleen, doon sa pagbabaliw-baliwan. Kasi meron dong moment na parang you died, 'di ba? Namatay ka doon sa kwento. And doon sa inyong practice, kumusta yung collaboration? Kasi doon sa ganyang klase ng talent na pinapakita, there has to be a collaboration between the two people, 'di ba? Sa inyong dalawa. So, kumusta? Paano ninyo nagawa 'yon? Iyon ba ay pinagpraktisan nyo ng gaano kapuspusan yung naging pagpapractice? Tinulungan po kami ni Sir Gary na sa pagpapractice. Mhm. Kaya po, yan po, nagtagumpay din po kami. Mhm. Very nice. Ayan. Napakaganda, no? And eto naman, kasi speaking about preparation dito sa napakahirap gawin ng dance number. Kasi konting pagkakamali mo dyan is kitang-kita. 'Di ba? And bukod sa inyong dalawa kasi, you have these backup dancers na kumbaga mas magpapalitaw ng inyong performance or pwede kayong lamunin ng backup dancers dun sa inyong performance. Kasi pwedeng sabihin na yung performance ng backup dancer is much better than the main character. Pero that did not happen. Ang galing nung execution, ang galing nung inyong dance number. Paano pinaghandaan? Sa pagpapractice po, araw-araw po. Sino yung nagturo sa inyo ng dance? Nagturo po sa akin po si Sir Gary po. Si Sir Gary din. Opo. Lahat po. Ito yung unang pasok pa lang. Unang pasok is you have to be dressed in your school uniform. 'Di ba? So parang since very timely si Linda Walker is, kung nanonood po kayo mga kababayan, siya yung student na napakataas ng grade na nakuha doon sa serye. So hindi ko alam if is it because it's timely na si Linda Walker is naka-shades and yung aura ni Linda Walker is yun ba ay sinadya mo na gayahin na kailangan maging si Linda Walker ako tonight and all, or is it really your own decision na ganito yung gusto ko na makita ko and ganito yung papakita ko? Actually po, ako po talaga, yun po talaga yung pinakita ko kung sino po talaga ako. And syempre po, sikat po ngayon yung Linda Walker. So, nakahalintulad na rin po ako ng mga tao doon. So, parang, syempre po, may impluensya na rin po maging, parang yun na po yung magiging tingin po nila sa akin. As, Linda Walker. Yes. Pero, pinakita ko lang po talaga kung ano po yung best ko, yun lang. So, ngayon pag-usapan naman natin kung ano yung mga hirap na pinagdaanan dun sa pageant na sinalihan. Para sa'yo, ano yung pinakamahirap na part nung pageant na yung sinalihan? Yung para sa akin po, yung pinakamahirap po, yung pressure po, sir. Kasi po, hindi po kami taga doon. Dayo po kami. Hindi po namin mga kakilala yung mga taga doon. Yung po talaga, pressure po, yung hiya, ganun.
para pong talagang ano po kami talaga. Nacha-challenge po talaga. How about you, Cedric? Ano yung pinakamahirap na part ng pageant? Para Yun nga sa po sa Q&A, sa pressure nga po, sa Mhm. sinabi niyo. Yun nga po, sa pressure. Pressure po. pressure. Gab. Para sa akin po yun nga rin po. Pressure po, tas yung takot po. Tsaka yung po, yung sa pag-ramp po, syempre nakakaya po. Okay. Pero at least po, yun po. Nakayanan po, yun lang po. Okay. How about you, Momay? Ano ang pinakamahirap sa part niyo? Sa pageant na sinalihan? Tulad nga rin po ng sinabi nila, pressure po. Kasi po, dayo nga po kami. Tapos, talagang kailangan po namin mag-practice. Tapos, syempre po, sobrang pagod na din po sa pagpa-practice. Tapos, andun pa rin po yung pressure na, makakalaban mo po is yung mga taga dun po sa main, which is talaga pong nagpapa-pressure sa Kuling. For me po, ang pinakamahirap po talaga na part during pageant is yung sa Q&A po. Kasi hindi po naman natin sure kung madali yung mabubunot po na hashtag or kung mahirap. Tapos especially po yung practice po talaga namin sa talent. Kasi may mga part po doon na sa una po hindi po namin magawa pero worth it naman po yung result niya. Yes. Milky? For me din po yung Q&A din po. Kasi po, yung mga nauna po is nablangko po sila dahil nga po na pe-pressure po sila kasi sila po kahit taga doon po na blanco pa rin po kami. Pero kami pa kaya pong hindi po taga doon. Mas lalo pong mafe-feel namin yung pressure dahil hindi nga namin po kilala yung mga doon. Dun sa nasabi nyo kanina na pressure. Pressure kasi unang-una hindi kayo taga doon. Pangalawa is syempre yung pressure na you want to bring home the crown, di ba? Each of you, yun ang target. Lahat naman ng sumasali sa pageant is yun yung target. To at least have the title or to bring home the crown. Nung nag-start ang Mr. and Miss LNHS, nung gabi na yun, naramdaman mo ba na baka isa ako sa mag-uwi ng crown tonight? Sa feeling ko po, kahit hindi po man crown yung makuha namin, pero feeling ko makakakuha po kami ng kahit isa sa mga sash po kasi pinaghandaan po talaga namin yung mga pageants po. Nung natawag na yung 4th runner-up and 3rd runner-up, kinakabahan ka na ba na baka hindi ka makakuha ng title? Hindi po ako kinabahan nun. Kasi po yung gawa po nila doon, nagbigay po sila ng minor awards, tapos tsaka binunot yung top 5 po. Okay. Tapos nung nabanggit na po yung 4th runner-up tsaka 3rd runner-up, ang natira po kaming 3. So bali alam na po namin kung sa amin yung ano. Kaya po, sure na po ako nun, kahit anong mangyayari, kahit makuha ko yung 2nd, 1st, or yung title, okay lang po sa akin. Kasi po, sure na nasa amin yung title. Oo. So nabawasan na yung kaba. Nakahinga na po ng maluwag. Yung nakahinga na. Kasi nga parang, ang pinag-uusapan na lang natin dito is yung rank. Pero kumbaga, secured na you will be getting the title and the crown for that night, no? Nung natawag na si Nathan, iniisip mo ba na baka ikaw ang makakuha ng title na Mr. LNHS? Hindi po. Inisip ko ba na baka hindi pa ako makakuha ng award for LNHS. And then, yun po. Same situation kay Cedric, no? Parang dalawa na lang kayo na pinagpipilian kung sino ang mag-uwi ng Miss LNHS na crown, di ba? So, ano yung nararamdaman mo nun? During that time po, ramdam ko po naman na hindi po ako talaga ang magta-title for Miss LNHS. Kasi meron naman pong criteria na binigay sa amin. Yung may mga percentage po through ano. Si Morana po kasi, nakuha niya po agad yung 2 minor award.
Bali 3 po pala, kasali po yung People Choice Award, Okay. yung uniform, then production po. So, ang nakuha ko lang po kasi doon is yung mga, ano po, yung award lang po na, halimbawa yung sa Queen of Prom, mga ganun po. Wala po kasi ako nakuha na minor award. So, alam ko na po sa sarili ko na first lang po talaga. Okay. Pero how do you feel? Yung hindi pa po nagsisimula yung yung pinaka-event po nun. Makuha ko man po or hindi, yung mga, halimbawa po yung title, pero talagang sinikap ko po talaga nakuhanin para po sa mga tao na sumusuporta po sa akin, especially po kay Sir Gary po. Yes. Siya po kasi yung siya po kasi yung pinaka napagod sa amin, siya po yung umintindi sa amin. Kasama po yung mga backup dancer. So, before po mag-start yung event, sinasabi ko po na kailangan may maiuwi po kami lahat. Very nice. Ayan. Okay, punta muna tayo kay Gab. Okay. So, nung natawag na ang lahat at ikaw na lamang yung natitira, alam mo na you will be, na ikaw na ang Mr. LNHS. Di ba? So, ano yung nararamdaman mo ng oras na yan? Siyempre po, masaya po ako eh. At alam kong ako na po eh. And, tas yung mga supporters ko, napakasaya ko po. Nagsisigaw po sila. And, laking pasasalamat ko po sa mga sumuporta po sa akin at sa kay Sir Gary po na nagturo sa akin ng mga kung paano po yun lang po. Salamat po. Okay, Momay. So, dahil ikaw na lang din yung naiwan at talagang alam mo na nasa sa'yo na yung title, ano yung tumatakbo sa isip mo? That time po, very thankful po ako, especially po, number 1 po kay God. Kasi, ginabayan niya po kami lahat during the event. And also, masaya rin po ako sa kanila kasi po, nakakuha po sila ng title. Tapos, very thankful din po ako sa nagturo po sa amin kay Sir Gary, sa mga sumuporta po sa amin, sa mga magulang po namin na talaga pong kaagapay namin during the event. Yes. Siyempre po, proud din po ako sa sarili ko kasi kahit po, ang ano lang po talaga namin is yung may makuha po kaming title or award po. Okay na po yun. And basta po nagawa po namin yung best namin. And yun nga po, nakuha po namin yung mga title po. Tapos, proud na proud po kami. Good job. So, ayan po, mga kababayan, no? And gaya nga ng sinasabi natin, no? For every success kasi, there's someone or few or many people behind that success. Yung tinatawag natin na parang wind beneath their wings. So, para sa'yo, Nathan, sino ang matatawag mo na wind beneath your wings dun sa success? Para po sa akin, ang tunay pong nagwagi ay ang aming handler po. Walang iba po kundi si Sir Gary. Si Sir Gary. Wow. Ayan. How about sa'yo, Cedric? Sino ang nasa likod ng success? Yun nga po. Ang aming handler na Sir Gary. Yung mga... Ano ang message mo para kay Sir Gary? Sir Gary, maraming salamat po dahil sinuportahan niyo po kami dito sa pageant na to. And yun po, maraming salamat. Milky, kanino mo gustong magpasalamat dun sa pagkapanalo? Siyempre po, sa kay Sir Gary po, dahil simula po,
simula po sa una hanggang dulo, sinuportahan niya po kami. Then, kahit po umaga, alas 7 po hanggang alas 10 ng gabi po, tinuturuan niya po kami. Kasi nga po yung amin po, talent po, shadowing po. Then, dapat po talaga is gabi po yun. And then the second po is yung mga GPTAs officer po. Backup dancers and mga classmate po namin dahil tinulungan po kami na by the pagbibili po nila ng ticket. Nag-iyak na talon si Kulin. Yes, Kulin. Kulin, ito na yung iyong chance to think kung sino ang gusto mong pasalamatan. Siyempre po, ang pinakauna ko po na gustong pasalamatan is si God nga po. Kasi bago po magsimula tong pageant na to, nag-pray na po agad ako sa kanya, nagabayan niya po ako hanggang bago po magsimula yung pageant hanggang dulo. Siyempre po yung family ko po, may yung mama ko po na lagi po nasa tabi ko through every pageant. Then yung mga teacher po, mga SPTA, then siyempre po, hindi po magiging maganda yung performance namin kung wala po yung mga backup namin na kasama. I'm very thankful din po sa kanila. At especially po talaga kay Sir Guy po. Kasi from the start po, kahit po minsan nagagalit po siya sa amin kasi nga minsan mga pasaway po talaga kami. Minsan hindi po kami nagsiseryoso through practice. Pero nagpapasalamat po ako kasi hindi po niya kami iniwan. Sinaportahan niya po kami hanggang bago magsimula yung pageant hanggang matapos po. Tas yun nga po, sobra po nagpapasalamat ako kay Sir Gary kasi nandun po siya sa every laban po namin dun sa law. You know. Thank you. Alright. So, I think lahat talaga, no? Kasi since si Sir Gary, yung from the start, naggabay sa inyo dun sa pageant, no? Pwede ba natin i-invite si Sir Gary kahit quick lang? Ayan po mga kababayan, so kasama na po natin si Sir Gary. So siya yung matatawag natin na wind beneath their wings netong mga batang ito dun sa success na kanilang natamo dito sa huling sa kakatapos lamang na Mr. and Miss LNHS. So this flower is for you. Ayan. So tanungin natin si Sir Gary. Kumusta, sir, yung experience? Kasi sabi nga ng mga bata, from the start, talagang tinutukan mo, ginabayan mo sila hanggang sa makauwi sila lahat dito na lahat ay may suot na corona at may title. Kumusta ang experience mo from the start until maging title holders yung mga bata na iyong iginayad? Sobrang pressure po as a handler nilang anim na kasi syempre ang impression namin dadayo kami sa loo. So kailangan ibigay nila yung best nila para ipakita na iba yung galing at ang ganda ng mga estudyante ng Talauta. So ginawa talaga namin lahat para hindi kami mahuli doon sa performance na gagawin nila sa Mr. and Miss LNHS 2026. So, ginawa namin morning session hanggang inaabot kami ng madaling araw, lalo na sa part ng question and answer portion. Kasi, yun yung kinakatakutan ng bawat lumalaban sa isang pageant. So, although mahirap, kinaya naman po namin lahat. Okay. And actually, medyo nagtataka ako kung paano mo, sir, pinaghati-hati yung katawan mo para ma-guide ang anim na candidates na to. So, natulog ka pa ba? Ano po, hindi na po nakakatulog ng maayos. Dumating pa po sa point na meron po akong sakit, nagtuturo pa rin po ako sa kanila. And ang ginagawa ko po, pagtapos po ng practice ng isang pair, susunod na po yung susunod na pair po ulit para wala po kaming pahinga hanggang sa matapos po namin yung gagawin namin. Yeah. I can imagine kung gaano siya kahirap. And ano yung message mo naman, sir, para sa kanila na
nag-uwi sila lahat ng kanilang mga titles. And tulad nga ng sinabi ko sa kanila na ibigay lang nila yung best nila and mag-enjoy sila doon sa performance nila is panalo na sila doon. So, ang advice ko lang sa kanila is proud ako sa inyong lahat kasi kumbaga hindi tayo nabigo doon sa ini-aim natin na kailangan maiuwi natin ang crown. Yun lang po. Thank you. Thank you. Thank you, sir. And I think, bukod sa mga bata na ito na nagpapasalamat kay Sir Gary, the entire school is actually thankful dun sa ginawa mo. And the entire barangay Talaw-Taw, alam ko na nagpapasalamat sila kasi this is an enormous success para sa school na to at sa barangay ng Talaw-Taw. Kaya naman, once again, thank you, Sir Gary. Thank you. Bilang kayo ngayon ang Mr. and Miss LNHS, ano yung mensahe na gusto nyong iparating sa mga kapwa ninyo estudyante? Lalo dun sa mga nasa grade 7 to 9, yung mga mas bata or even sa iba pang mga estudyante. Ano yung message na gusto nyo sabihin sa kanila? Message ko lang po is pagpatuloy lang po ang pag-aaral nila po, tas para po maabot po ang kanilang mga pangarap at makatulong po sa pamilya. Pero bibigyan din kita ng chance na magpasalamat. Meron ka pa bang ibang gustong pasalamatan? Nagpapasalamat lang po ako unang-una po kay God po, syempre po. Ginabayan niyo po, ginabayan niya po ako. Tsaka po kay Sir Gary po. Hindi ko po kaya nang wala siya po. Hindi ko po magagawang maging Mr. LNHS po nang wala po siya. Tsaka po, yung magulang ko po na lagi pong nandyan sa tabi ko. Papasalamat po ako. Hindi po sa mga supporters po. Hindi po, yun lang po. How about you, Momal? Ano yung mensahe mo sa mga kapwa mo estudyante? At sino yung mga tao na gusto mong pasalamatan na hindi mo pa nabanggit kanina? Sa mga kapwa estudyante ko po dyan, ipagpatuloy nyo lang po kung ano yung nasimulan nyo na. Yung pag-aaral po, huwag pong pababayaan para po makapagtapos at maibalik yung mga sakripisyong ginawa sa atin ng mga magulang po natin. Also, always remember that always do your best and your best doesn't need to be perfect. Wow. Very nice. Yun nga po, number 1 ko pong pinasasalamatan ay ang ating pong Panginoon. Dahil siya po lagi yung gumagabay po sa atin. Tas, especially nga rin po kay Sir Gary po, na pinagtiyagaan po kaming turuan at gabayan po sa naging laban po namin. Maraming salamat po kay Sir Gary. Sa mga magulang po namin na umagapay po sa amin. Sa mga teachers po na sumuporta. At sa mga GPTA, lalong-lalo na po sa mga taga-Talaw-Taw po na talaga naman po todo ang pag-cheer po sa amin doon. Kahit po tawid dagat ay tinawid po nila makapag-cheer lang po sa aming mga candidates po. Yun po. Okay. Meron ka pa bang ibang gustong pasalamatan, Colleen? Nagpapasalamat din po ako sa mga makeup artist po namin. Si Tita Emil po, then Tita Jamaica, then kasama na rin po si Sir Gary. Kasi kung wala po sila, wala din po yung paglaban po namin sa law. So, meron akong konting regalo lang para sa inyo. It's not too much naman. Ano lang to, just for you to know na we are proud. I am personally very proud sa bawat isa sa inyo kasi you did an amazing job, bawat isa sa inyo. And congratulations. So this is me. This is my way of saying congratulations. And ganun din dun sa mga iba pa po na
kalahok dun sa Mr. and Miss LNHS, of course, dun sa mga taga ibang barangay na lumahok din, yung mga nag-aaral sa LNHS. Congratulations po sa inyong lahat kasi yung mapili pa lamang po kayo as representative is napakalaking bagay na you're representing your school. Kasi ibig sabihin lamang po nun, may nakitang something sa inyo ang inyong paaralan para piliin kayo na mag-represent ng inyong paaralan. So, dun pa lang panalo na po kayo. Alright? Pero yun nga, gaya ng sabi ko, meron akong konting gift para sa inyo. So, dahil 6 kayo, yan, pantay-pantay lang tayo. Okay, so this one is for you. This one is for you, Colleen. This one is for you, Nathan, Cedric, and of course, Gab. And for Mama. Congratulations. You did an amazing job. And sana patuloy niyong ipagpatuloy yung inyong magandang mga ginagawa. Lalo pa nga, I think most of you is graduating na this school year. So, kung saan man kayo mapadpad, just continue yung lahat ng magandang ginagawa ninyo. And never forget to always pray. Okay? Kasi never ever forget na magdasal palagi. Kasi si God, yung kahit wala na ang iba, siya lang yung palaging nandyan. Alright? So, yun lang yung palagi ninyo tatandaan. Alright? At this point, gusto ko pong magpasalamat muna sa inyong, of course, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga candidates na nandito sa, na kasama natin ngayon. And of course, doon sa mga teachers, thank you sa pagpayag po ninyo na ma-interview etong mga batang ito. Of course, kay Ma'am Jill de los Reyes, ang OIC Principal, Looc National High School, Talaw-Taw Extension, si Ma'am Jill de los Reyes. Thank you so much po. And of course, to the rest of the teachers, to the rest of the GPTA, and yung mga student and everyone na tumulong para sa success ng mga batang ito. Maraming salamat po. And of course, to the entire Talaw-Taw, maraming salamat. Sabi nga nila, tumawid pa to support these candidates. Kaya maraming salamat po sa inyo. And of course, sa pamunuan ng barangay mula sa kay Barangay Captain Sir Honorable Lester Quiñones and to the rest of the kagawad and lahat po ng bumubuo ng pamunuan ng barangay. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. Once again, thank you dear viewers and subscribers. Sana patuloy lang po kayong sumubaybay at tumangkilik sa atin pang mga susunod na videos. Maraming salamat po dahil patuloy po kayong sumusuporta. So, doon naman po sa programa natin na tuluyan o yung shelter ng mga estudyanteng mangyan sa Pinagbayanan, yan po ay ongoing. Ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na ako doon sa mga sponsors na nag-pledge at nagbigay na, meron na po mga nagbigay, nag-send ng cash para doon sa ipapagawa po natin na shelter para doon sa mga estudyanteng mangyan. Maraming salamat po. At sa mga susunod na video po natin na ipapakita naman po natin yung pagdating of course ng buong Pugong Biyahero team dito sa Mindoro and specifically dito sa Barangay Talaw-Taw. At ganoon din yung magiging progress po ng ating project doon sa Pinagbayanan. Kaya maraming salamat po everyone at muli po kung nasa saang panig man po kayo ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang araw po sa inyong lahat at ang lagi ko pong dalangin lahat po tayo ay blessed ni Lord. God bless us all and thank you everyone. Have a good day. Bye-bye. Bye-bye.